Sa mga viewers and subscribers na nanonood po sa atin ngayon, alam nyo ba na pwede po kayong kumita ng malaki dito sa YouTube kahit mababa lang po yung views ng mga videos natin? Ang dahilan po nito guys ay dahil sa tinatawag natin na CPM. So dito sa vlog na to, i-discuss po natin kung ano yung ibig sabihin ng CPM at ano yung mga high CPM niches na pwede nyong simulan sa inyong mga YouTube channels this year 2026. So CPM stands for cost per mille. So ito po yung posible na pwedeng kitain ng every 1,000 views na mga videos natin dito sa YouTube. Mas mahal po yung ads, mas mataas yung pwedeng makuha natin na CPM. And guys, hindi po si YouTube ang nagdidikta kung ilan yung CPM na pwedeng makuha ng mga videos or views natin dito sa YouTube, no? So nakadepende po ito lahat sa mga advertisers. So total, DJMA, nabanggit mo naman yung CPM na sa amin. So ano ba yung mga contents or niches na pwede kami magkaroon ng malaking CPM this year 2026? So yung number 1 po is all about money, finance, and investment. So yung CPM na pwedeng makuha ng mga videos natin kung dito tayo magpo-focus, no? So every 1,000 views is nagre-range po ng $15 to $40. But guys, nakadepende pa rin po sa geography kung saan manggagaling yung mga viewers natin. So most likely pagka international yung viewers na makukuha natin or manunood sa mga videos natin, mas malaki pa rin yung bayad. But ganun po nagre-range yung CPM sa mga contents na nakapokus sa money, investing, or finance. So guys, kung magpo-focus po kayo sa ganitong klase ng content, especially sa ganitong klase ng niche, pwede nyo pong subukan yung personal finance tips. Ayan, so business tips, how to open a business, credit card tutorials, and of course, investment for beginners. So pwede nyo po itong subukan sa mga channels na gagawin nyo this year. So yung ibang mga viewers ko dito magtatanong na, DJ, bakit po kaya malaki ang CPM sa ganitong klase ng niche? Okay? So guys, alam naman natin na malaki ang kitaan pagdating sa bangko, sa finance company. So that's why mas malaki po yung budget nila sa ads or dun sa pag-promote ng mga company or products or services na meron sila. So yun po yung isang dahilan, that's why malaki ang budget nila sa ads. That's why lumalaki ang CPM ng isang content creator kung magpo-focus sila sa ganitong klase ng niche, no? So finance, money, and investing. So guys, yung pangalawang example po natin na mataas ang CPM lalo na kung magpo-focus kayo sa ganitong niche is all about entrepreneurship and business. Yung CPM sa ganitong klase ng niche pwede pong mag-range ng $12 to $35 every 1,000 views po yan. And again guys, nakadepende pa rin po sa geography ng mga manunood sa atin kung galing po sila dito sa Pinas or sa ibang bansa. So guys, yung mga contents na pwede natin gawin sa ating channel kung magpo-focus po kayo sa ganitong klase ng niche. So pwede po tayong gumawa ng tutorial about sa mga side hustles, about freelancing, and digital products. Okay, so yun po yung pwede nyong gawin dito. So guys, mataas din ang CPM sa ganitong klase ng niche, no? Kasi medyo relate siya doon sa una. No, it's all about money. No? So, paano tayo pwede gumawa ng pera kahit sarili lang natin or kung ano yung mga skills na pwede natin gamitin para kumita tayo online. So, that's why ito ngayon guys, nowadays, in demand po talaga siya sa mga advertisers, lalo na po kung yung content nyo is nakapokus sa pagtuturo ng freelance or nag-i-introduce kayo ng mga digital products online. Yung third niche na malaki din po yung CPM this year 2026 is all about technology and software tutorials. So guys, yung contents na pwede natin gawin sa ganitong klase ng niche, for example, is all about AI tools, ayan, tutorial about website building, and of course, mga app tutorials. Kasi alam naman natin na nowadays, in demand po talaga yung mga ganitong klase ng content. So that's why willing magbayad ng mas malaki yung mga advertisers sa ganitong klase ng mga niche. Pang-apat po na niche na malaki din po yung CPM, especially this year 2026, is nakapokus po sa health or sa kalusugan po natin. So guys, pwedeng umabot ng $8 to $25 yung CPM na pwede nyong makuha every 1,000 views kung kayo po ay magpo-focus sa ganitong klase ng niche. So guys, yung mga contents na pwede nyong gawin under this niche, for example, no, so fitness routines, mental health tips, ayan, mga healthy habits, and of course, yung weight loss journey, ayan, so in demand din po yan nowadays, lalo na kung talagang balak nyo magpapayat, gusto nyo ipakita sa mga viewers nyo na gusto nyo po talaga mangyari ang isang bagay or kung gusto nyo po talagang pumayat, di ba? So, kayang-kaya nyo siyang gawin. And yung ganito mga klase ng niche or content guys, in demand po talaga siya. Lalo na almost lahat naman tayo
sa mundo, gusto natin maging healthy. So that's why yung mga fitness routines, no, madaming viewers dyan, for sure, matatanda. Ayan, sa mga mental health tips, lahat tayo gusto natin magkaroon ng healthy mind, lalo na po sa mga weight loss journey, di ba? So alam naman natin na lahat tayo gusto rin magpapayat, gusto natin magkaroon ng magandang katawan. That's why yung mga ganitong klaseng vlog, nakaka-motivate siya na panoorin. So that's why malaki din ang CPM sa ganitong niche dahil madaming advertiser na alam nila na in demand din po yung ganitong klase ng content. So guys, yung number 5 example po natin is all about real estate, okay? So sa ganitong klase ng niche, medyo malaki po talaga ang CPM. So nagre-range ito ng $15 to $40 every 1,000 views na makukuha ng mga videos natin sa ganitong klaseng niche. And again guys, nakadepende pa rin po sa geography ng viewers natin kung saan manggagaling yung viewers natin. So yun yung mga bagay na pwedeng makaapekto sa CPM natin. So guys, yung mga contents na pwede nyong gawin under the real estate niche, for example, no? So buying versus renting, property investment tips, house tours, and real estate advice. Sa ganitong klase ng niche guys, sobrang taas ng budget ng mga advertisers, lalo na po yung pinag-uusapan natin dito is pagbebenta ng lupa, properties, bahay. So malaki ang kitaan guys sa ganitong klase ng niche, lalo na kung specialty o meron kayong skills sa pagbebenta ng bahay. Kaya yung mga content creators na nag-house tour or yung mga content creators na may alam pagdating sa real estate. So malaki po yung kinikita ng mga yan. Lalo na kung meron silang YouTube channels na nakapokus sa ganitong klaseng niche. So guys, yung pang-anim na niche na malaki ang bigayan or malaki ang CPM, and I think ito na po yung pinakahuli natin, is all about education and online courses. So guys, masasabi ko na yung aking content na YouTube tips is pasok dito. So yung CPM sa ganitong klaseng niche guys, nagre-range po ng $8 to $20, okay? So ngayon, magbibigay naman po tayo ng mga contents na pwede nyong gawin kung magpo-focus kayo sa ganitong klaseng niche. Number 1, pwede po kayong gumawa ng content about online learning. Pangalawa is career tips. Pangatlo, mga exam preparations. And pang-apat is skills tutorial. So kung isa kang content creator na nakapokus sa ganitong klaseng niche, no, all about education, tutorial, masasabi ko na may kalakihan din yung CPM na meron ka. Okay? So gawin ko na lang example yung sa akin. So guys, nagbibigay ako ng tips dito sa YouTube. Nagbabahagi din po tayo ng mga live streaming platforms na pwede nyo pagkakitaan online. So that's why pwede pong pumasok yung content or niche natin sa kategory na to. Okay? And yung iba magtatanong, DJMA, bakit ganun yung viewership mo? Hindi naman ganun kataas, pero ang taas ng CPM na meron ka. So yun nga po yung ibig sabihin natin guys, na hindi po nakadepende yan sa taas ng views. Nakadepende po yan sa niche na meron ka. Nakadepende po yan sa geography ng viewers nyo. At higit sa lahat guys, nakadepende po yan kung evergreen ba yung mga videos na meron ka. Na kahit matagal na siya naka-upload sa YouTube, may nanunood pa rin. So ngayon guys, magbabahagi naman tayo ng ilan sa maling paniniwala ng mga bagong content creators dito sa YouTube. Especially yung mga kakamonetize lang. Okay, so yung unang paniniwala, kailangan marami kang views bago ka kumita sa YouTube. So guys, mali po yun. Katulad po ng sinabi natin kanina guys, hindi po nakadepende sa taas ng viewership yan. Nakadepende pa rin po yan sa CPM ng mga videos nyo. At lagi po pala natin tatandaan na pagdating dito sa YouTube guys, na dapat makita nyo po talaga yung right audience para sa mga contents nyo, para balik-balikan po nila yung mga videos na ina-upload nyo. Kasi katulad ng lagi natin sinasabi, yung videos natin, yan ang maghahanap sa tamang audience na manunood sa mga vlogs natin. Hindi tayo yung maghahanap sa subscribers or viewers na gusto natin, no, mapunta sa channel natin. So example natin yung mga videos na merong 100k views. Okay, pero mababa naman yung CPM nila. Meaning, mababa lang din yung pwedeng kitain ng video na yon. Hindi katulad ng mga videos na nasa 20,000 views lang, pero mataas yung CPM nila. So yun yung may chance na kumita ng malaki po talaga. So another tip guys na ibibigay ko kung gusto nyo po talagang lumaki yung kita nyo dito sa YouTube, kahit meron na po kayong malaking CPM, is gumamit po kayo ng educational content. Okay, basta po nakapokus po kayo sa education, kahit anong field pa yan, may manunood at may manunood po talaga sa inyo. Hindi ako naniniwala na every content creators nakakakuha yan ng 0 views, no? Unless kung fake engagement ka nagsimula. Pero kung ikaw ay isang content creator na nakapokus sa educational content, guys, hindi po yan nawawala ng mga viewers. So that's why pagdating po sa pagbibigay ng advice, pagbibigay ng tips, no? Kung nakapokus yung niche nyo sa education or mga step-by-step procedure, basta guys, kahit anong klase ng content
na may education or let's just say may matututunan ka. Hindi po yan nauubusan talaga ng viewers. So ngayon guys, no, bago natin tapusin itong vlog na to, another tip, okay? So always kayong gumawa ng mga long form videos na nasa 8 minutes to 10 minutes pataas. No, so dapat meron din po kayong tinatawag natin na high audience retention. So yung pangatlo guys, pwede nyo rin pong i-combine yung ads, okay? So plus affiliate, plus product. Kung mapapansin nyo po guys yung strategy ko sa aking YouTube channel, pagdating sa long form video, nakapokus ako sa YouTube tips, pagbibigay ng advice sa social media, but pagdating naman po sa shorts, nagbebenta ako ng mga products, which is mga affiliate product po natin yon sa Shopee. So meaning, hindi lang ako kumikita sa ads, kumikita din po ako sa pagbebenta ng products through commission if every time na may bibili dun sa product na pinopromote natin. And of course guys, yung membership, dapat mag-isip kayo ng isang benefit na makukuha ng mga members nyo para magpa-member sila sa'yo. Kasi ako, kung pupunta ako sa channel mo at hindi ko makita yung reason para magpa-member ako sa'yo, hindi talaga ako gagastos. Unlike na kung magustuhan ko yung perks ng channel mo, like for example, ipopromote mo yung channel ko katulad ng perks na meron tayo, may chance pa na magpa-member ako sa'yo. And guys, wag nyo rin po pala kakalimutan na mag-live kasi doon sa live stream is pwede po kayong kumita through donations, no, sa super chats, ayan, super stickers, and of course sa mga videos natin which is super thanks. So guys, ang dami natin pwedeng pagkunan ng revenue sources dito sa YouTube. Nakadepende na lang po talaga sa atin as a content creator kung paano po tayo didiskarte dito. And kung sa tingin nyo guys, madami po kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, hindi rin po natin kakalimutan na i-shoutout yung ating mga solid viewers na everyday nag-aabang ng vlogs natin. Ayan, so hello po sa inyong lahat. And of course guys, mega love shoutout sa ating mga exclusive members na nagpa-member this month. Ayan, so bilang perks guys, ipineplex po natin sila every end of our video at meron po silang tinatawag na monthly community post na once a month, ipinopost po natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating subscribers and mga viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin po kayo sa vlog natin for today, meron akong iiwan na isang video dito. And of course, DJMA YouTube Tips playlist na for sure makakatulong sa inyo as a new content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.